Pinas para lamang iligtas ang buhay dahil talagang likas na mamamatay tao yung mga namumuno ng Iglesia ni Manalo. Marami. Involved sila sa iba't ibang mga masasamang aktibidad. Biro mo, saka nakakita ng simbahan na punong-puno ng mga Armalite. Yung mismong nila, compound. Di ba? Grabe! Napakabigat ng binibintang mo, Mang Epifanio. Nung una, pinagbibigyan ka lang. Pinagbintangan mong binigyan ng bilyon ng mga Duterte ang ANC para mag-rally. Tapos pinagmumura mo pa yung tagapamahalang pangkalahatan. Tapos ngayon pagbibintangan mo pang mamamatay tao. Grabe, napakabigat ng bintang na yan. At napakabigat na kaso na yung libel. At may ebidensya ka ba para masabi mo yan? O narinig mo lang yan sa mga chismis o haka-haka? Alam mo naming matapang ka pero hindi sapat yung tapang mo. Alam mo bakit? Dahil nagtatago ka lang yan sa face mask mo eh. Di ba? Yan ang pinagmamalaki na hindi ka nagkikilala at pinagmamayabang mo na hindi ka matutunton. Di ba? Pinagmamayabang mo pa sa vlog mo na bago makarating ang maghahanap sa iyo eh bubulagta na sa bungad pa lang. At hindi ka nag-iisa, sabi mo, di ba? Marami kang taga-suporta. Ngayon, tandaan mo, kung si Kibuloy nga na napakayaman, napaka-ma-impluwensya, maraming tauhan, nahuli nga ng mga pulis, natuntun nga yung lungga, ikaw pa kaya ina-underestimate mo yung mga otoridad natin? Mahahanap at matutuntun ka rin, Mang Epifanio. Kaya sa ngayon, sige, patuloy mo lang yan sa paninira mo, sa paninira at pagbibintang mo sa INC. Sige, para dagdag yan sa kaso mo. At iipunin lang yan at iipunin namin para ipatong namin sa mga kaso mo. Tandaan mo yan, Mang Epifanio. Hindi lahat ng oras nasa sayo. Alam mo kasi may kalayaan ka pa ngayong magsalita. Hindi porket sasabihin mo meron tayong tinatawag na freedom of expression dahil nasa demokrasyang bansa tayo kung ano-ano lang mga ipagbibintang mo, di ba? May limitasyon din yung sinasabi na freedom of expression, Mang Epifanio. Tandaan mo yan. Mang Epifanio, gusto ko lang ipaalala sa'yo na simula pa noon, marami ng taong gustong siraan at ipabagsak ang iglesia, pero hindi sila nagtagumpay. Yung iba nasawi, yung iba nakulong, yung iba, ayun, nangapahamak sila. Tandaan mo yan. At isa na dyan, si Laila de Lima, di ba? Natandaan nyo? Na siya yung gustong magkaso sa namin, tagapamahala. O ngayon, anong nangyari? Siya ang nakasuhan, siya ang nakulong, di ba? O, isa na yon. At hindi lang yon. Tingnan mo yung ABS-CBN, di ba? Yung ABS-CBN na ginamit ang kanilang puwersa sa network para siraan ang iglesia, para pabagsakin ang iglesia. Ngayon, ano nangyari? Sila ang nagsara, di ba? Sila ang naipasara, di ba? Oh, si Cory Aquino dati na gustong agawin ang sentral dahil gustong ilipat ang Malacanang sa sentral. Oh, ano ang nangyari? Si Pinoy na gustong harangin ang Philippine Arena, hinarang yung materyales sa custom para hindi makarating sa Philippine Arena dahil nagalit siya dahil hindi pumayag ang iglesia na ilagay ang mukha niya na maglagay ng billboard sa harap ng Philippine Arena, di ba? Gusto niya kasing palalabasin na isa sa project niya ang Philippine Arena. Hindi pumayag ang iglesia kaya hinarang ni Pinoy yung materyales. Kaya nung nag-celebrate ang iglesia ng ika-100 taon, hindi pa alanganin na hindi pa talaga totally tapos ang Philippine Arena noon dahil inantala ni Pinoy. O ano nangyari sa kanya? 'Di ba? Nangapahamak sila. At hindi lang 'yan. Marami pang iba. Kaya Epifanio, kung ako sa'yo, tigil-tigilan mo na 'yan. Huwag mo nang hintayin huwag mo nang hintayin ang parusa ng Diyos sa'yo. May Diyos ang iglesia, may tunay na Diyos na gumagabay. Kaya hindi niya hayaang mawawasak yan. Kung ako sa'yo, Epifanio, tigil-tigilan mo na ang iglesia.
hanggat maaga pa. Ako sa'yo, Epifanio, magbago ka na. Bawiin mo na lahat ng sinabi mo at maghingi ka ng patawad. Gumawa ka ng video na humingi ka ng kapatawaran. Baka sakali mapatawad ka pa ng iglesia sa mga ginagawa mo. Habang maaga pa, habang hindi pa lumala ang sitwasyon, habang hindi pa nakapag-file ng kaso ang mga iglesia sa'yo, habang hindi ka pa natutunton. Kaya, tigil-tigilan mo na yan. Magbago ka na, Mang Epifanio. Yan lang ang advice ko sa'yo. Kung talagang kung talagang nagtapang-tapangan ka na wala ka naman sa lugar, wala ka namang sapat na sapat na dahilan, wala kang sapat na ebidensya sa mga sinasabi mo, kaya ikakapapahamak mo yan, Mang Epifanio. Tigil-tigilan mo na yan. Maraming nanggagalaiti sa'yo. Hindi lang mga kapatid sa iglesia ang nanggagalaiti sa'yo. Pati mga supporters ng Duterte, galit na galit din sa'yo. Dahil hindi lang iglesia ang binanatan mo, pati mga Duterte. At alam naman naming makadilawan ka. Nagkokunwari ka lang na makabibiim ka. Hindi kami naniniwala makabibiim ka. Dilawan ang tunay mong kulay. Oo, di ba? Napapanood ko sa mga nauna mong vlog, binagbibida mo sila ni Reza Hontiveros, si Trillanes. Yan, tapos ngayon bigla kang cambio. Magiging BBM ka supporters agad, di ba? Alam namin pangbalat kayo mo lang yan para may magamit ka na idadahilan na para ipambanat mo sa iglesia. Kaya sabi ko sa iyo, Mang Epifanio, tigil-tigilan mo na yung ginagawa mo. Oo, masarap mabuhay sa mundo ng walang kagalit na tao. Di ba? Kung yung isang tao nga lang nakagalit mo, parang hindi ka na mapakali sa di ba? Kasi pag naglalakad ka sa daan, parang takot ka na baka ganito may risbakan. Yan pa kaya kinalaban mo, mga iglesia, di ba? Buong iglesia kinalaban mo. At hindi lang iglesia, pati mga mga Duterte supporters, di ba? Sisikip ang mundo mo, Mang Epifanio. Nako, hindi ka makakapunta kung saan mo gusto. Mahirap ganung buhay, di ba? Mas masarap yung mamuhay ka sa mundo na to na malaya ka kung saan ka pumunta gusto. Saan mo punta gusto saan ka gusto pumunta, na sa tingin mo safe ka naman, di ba? Kaya sabi ko sa iyo, Mang Epifanio, pag pinagpatuloy mo yan, sigurado ikapapahamak mo yan. Dahil marami kang sinasagasaan, marami kang sinisiraan na wala ka namang sapat na ebidensya. Ngayon, kung mayroon mang taong nasa likod mo na ginamit ka lang o kaya binayaran ka lang, sabi ko sa iyo, hindi pa huli ang lahat. Magbago ka na. Baguhin mo na ang content mo. At lalong-lalong, huwag mo nang sisiraan ng iglesia. At huwag mong mumurahin ng tagapangasiwa ng iglesia. So yun lang. Sana makarating sa iyo tong video na to, Mang Epifanio. Tandaan mo yan.